Yusang, mahalin mo ako ulit, please. Bakit ko naman napanaginipan ito? Hello? Yusang, babalik na si Songse. Ang monitor ay nasa Circle of Friends. Nag-post ng litrato na kasama siya sa hapunan. Ayaw na niyang makipagbalikan sa'yo, di ba? Hindi ko alam at hindi ako interesadong malaman. Kahit hilingin ni Yusang na pumunta ka, hindi ka pinapayagang pumayag. Napakaganda ng pagkikitungo ko sa'yo noon. Hindi ka dapat maging malungkot ang puso. Huwag kang mag-alala. Kahit magpakasal ako sa aso, huwag kailanman lumingon. Ito ay okay. Tama? Miss Luyang, ang mukha mo. Ayos lang. Mayroong maraming mga kaso kamakailan. Hindi nakapagpahinga ng maayos. Kahit gusto mong kumita ng pambili ng bahay, hindi ka maaaring maging desperado. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang panganay na anak ng babae ng pamilya Jiang. Bagamat ngayon, ay alam ko na hindi ka totoong biological na anak. Ngunit ang naging relasyon ng pamilya ay hindi maaaring maputulan gano'n na lang. Akala ko, 1 buwan nang nakalipas. Pero ngayon nakahanap na sila ng sarili nila. Ako ay isang tagalabas na pumalit sa pugad. Dapat ding mawala ng pagkikilala. Attorney Jiang, narinig ko na ang plano ng Siri Group na i-set up ang headquarters nito sa Beijing. Legal na bayad na 100 million bawat taon. Kung mahanap mo ang amo nila ni Mr. Iser, mananalo ka sa proyektong ito. Sapat na ang komisyon na yun para makabili ka ng bahay na gusto mo. Secretary, maaari mo ba akong tulungan ihanda ang legal information ng birthday group? Gusto ko siyang makita. Sige. Hello? Nabalitaan ng aking ama ang dumating si Jiang Husang mula sa Shengheluzo. Ang aking ama ay kasing lakas ng dati. 5 years ago, pinilit kitang hiwalayan si Jiang Husang. Malakas ang pakpak mo ngayon. Gusto mong buhayin muli ang iyong relasyon sa kanya? Huwag kalimutan, ang mamamatay tao na pumatay sa iyong ina ay nagpapasaya pa rin sa ibang bahay. Hindi ko makakalimutan ang pagmamahal ng aking ina. Talagang isasama kong pamilya Jiang. Ngunit si Jiang Husang ay anak lamang ngayon ng pamilya Jiang. Hindi ito makakaapekto sa aming mga plano. Ang premise ay hindi ka pinapayagang lumipat. Magandang tandaan ang iyong mga salita. Dumating na si Ethan Jiang Leishi. Sige. Attorney Jiang. Matagal na kitang hindi nakikita. Mr. Isam, ako ay mula sa Xinghe Law Firm. Jiang Yisan. Ilang taon na kitang hindi nakikita. Nakalimutan mo na ang pangalan ko. Hindi ba ito ang hiniling mo? Kahit magkita pa tayo mamaya, na parang hindi pa kita nakikilala. Kumuha ng ilang guro. Ito ay isang paunang pagsusuri ng iyong pagkuha. Napakakomplikado ng sitwasyon. Kumpletuhin ng solusyon sa loob ng 24 na oras. Hindi naaayon kay Wang Yipman. Nagpakasal na talaga siya? Hindi na masakit ang ngipin mo. Salamat sa iyong pag-alala. Yung wisdom tooth na pinalitan, nakapag-desisyon na ako. Matalinong putulin ito kung kinakailangan. Hindi ba?
Maraming legal na isyu ang kasangkot kung si Attorney Jiang. Maaari mo ba akong bigyan ng makatuwirang plano? Nangako ako makikipagtulungan sa'yo. Kung hindi mo kaya, hindi na kailangan makipag-away muli. Sige, bukas. Hintayin mo ako. Mr. President, kinumpirma ng Ministry of Legal Affairs ang eksklusibong pagkikipagtulungan ng Xinghe Law Firm. Tinan mo ulit ang kontrata. President, dahil pinili mo makipagtulungan kay Xinghe, bakit gusto mo pa rin magtrabaho para kay Lawyer Jiang? Dahil tinanggal niya ang wisdom tooth niya. Hindi ko pa... Ako ay lubhang. Ano? Wala. Bumaba ka na. Kung ganon, matagal na. Hello, Hangguli. Nasa kumpanya ako sa labas. Ang lakas talaga ng ulan. Pwede bang sunduin mo ko? Partikular na bilin ngayon ng asawa ng panganay na ginang. Kailangan munang humingi ng tubig sa iglog ang lahat ng mail truck, okay? Pumipili pa siya ng damit sa mall. Hindi talaga ako maglakas loob na umalis na walang pahintulot. Sige, naintindihan ko. Sumakay ka na sa kotse. Ihahatid na kita. Magta-taxi na lang ako, Mr. Song. Nagbabala ang weather station na tatagal ng 2 oras ang thunderstorm. Ang hirap mag-taxi ngayon. Gusto mo bang maglakad pa uwi na basang-basa at magkasakit? Mawalan na pagkikipagtulungan sa 11 rain. O sumakay ka sa kotse ko. Naaalala kong lumabas si Miss Jiang. Gustong sundan ako ng driver ng pribadong sasakyan. Bakit downgrade ngayon ang sweldo? Nakikipag-usap habang nagmamaneho. Delikado yan. Sige. Makikinig ako sa'yo. Hindi ito ang lumang universidad. Palaging hikayatin si Song Sian na patakbuhin ang tindahan ng pansit na iyon. Samahan mo akong kumain ng isang mangkok na noodles. Masarap ang kanilang pagkain dito. Matagal na akong hindi nakapunta dito. 5 years ago pa ang huling punta ko dito. Halika! Xiao Song! Xiao Jiang! Halika, halika. At matagal nang hindi nagkikita. Hoy, kayong dalawa. Katulad din ng college ako 5 years ago. Napaka-considerate pa naman ni Xiao Song. Naalala ko lagi mong sinasabi yan. Magpapakasal pagkatapos ng graduation. Ngayon, ang mga bata ay maaaring kumain ng toyo. Tama? Si Sean, yan talaga ang nais kong mangyari. Bakit? Pakakasalan mo ba ako? O hindi na talaga? Oo. Oo.
Ang pag-ibig ay hindi lamang panandalian. Oo, iyan ang aking sinumpaan na isasakripisyo ko ang lahat para lamang sa iyo. Ikaw lang ang nasa isip ko. Nais kitang maalala sa bawat paggising sa umaga. Nakalimutan mo na bang dinala ka sa ospital noon dahil sa pagdurugo? Mr. Song, sa anong kapasidad mo ako kinakausap ngayon? Bilang isang kasosyo o bilang dating kasintahan? Ano man yan, wala ka pa ring pakialam sa akin. Ang 24-hour deadline para sa plano ay maaaring palawigin sa 48 oras pero hindi ka na pwedeng kumain ng maaanghang. Ay, maraming salamat Mr. Song. Sa tingin ko ay tumila na ang ulan, kaya aalis na ako. Boss Xiao, nag-away ba kayo ng kaibigan mo? Hindi. Away iyon. Break na. 5 taon na kaming hiwalay. Ako ang may kasalanan. Ilagay mo na lang dito ang noodles. Papa. Hindi ko dala ang phone ko, babayaran kita mamaya. Ay, okay lang, okay lang. Sige Song, dahan-dahan lang sa pagkain. Alis na kami. Ganon din kalakas ang ulan noon, sa araw na matindi ko siyang sinaktan. Talaga sigurong galit na galit siya sa akin. Rui, nag-enjoy ka ba ngayong araw? Mabuti kung ganon. Masaya na si Mama na makita kang masaya. Ay, nakauwi ka na pala. Katatapos lang namin kumain at inakala namin kumain ka na sa opisina dahil nag-overtime ka. Kaya hindi ka na namin tinirhan. Ikaw talagang bata ka. Umuulan na nga, hindi ka pa man lang nag-taxi. Ate, pasensya na po. Ginamit ko kasi ang sasakyan mo kanina para mamili ng damit sa mall. Kaya ayan, nabasa ka tuloy ng ulan. Total, mukhang hindi mo naman masyadong ginagamit. Bakit hindi mo na lang kaya ibigay sa akin? Hindi pwede. Pinasadya ni Kuya sa akin ang kotseng ito. Kung gusto mo ng bagong kotse, bibilhan ka na lang ni Mama. Yusang, kotse lang yan. Si Rui kapatid mo, kadarating lang niya, kailangan niyang lumabas. Tsaka, hindi mo naman nagagamit sa law firm. Pagbigyan mo na kapatid mo. Kailangan ko na ito ngayon. Kakapirma ko lang ng legal na kooperasyon sa Shenyuan Group. Sa mga meeting ko sa mga kliyente at kasosyo, kailangan ko ng kotse. At saka, akin ito, kaya ako ang magdedesisyon. Ma, iba pa rin ba ang turing ni ate sa akin? Baka naiisip niya na inaagaw ko ang gamit niya, kaya galit siya sa akin. Huwag kang mag-alala, anak. Ibibili ka ni Mama ng kotse bukas. Huwag mo siyang pansinin. Ang pakikipagtulungang iyon ay sa Yiren Group. Jiang Yusang, hinding-hindi na talaga kita bibigyan ng pagkakataon na muli mong agawin ang aking spotlight at ang atensyon na dapat ay para sa akin lamang.
Paanong nakapasok? Kararating ko lang din, aalamin ko agad. Ito ang pinapahanap mo sa akin tungkol sa sitwasyon ng Jiang Group. Pangunahin silang gumagawa ng new energy vehicles, ngunit may depekto ang M-software ng kasosyo nila. Ang Jiang Group ay mahaharap sa malaking compensation, kaya pwede na nating samantalahin ang kanilang kahinaan. Bantayan nyo lang, kapag nagkaroon ng tsansa, ganap nating sasakupin ang Jiang Group. Kahit hindi kadugo ng Jiang Group si Jiang Yusang, inalagaan pa rin nila siya ng matagal. Kung lalabas siya para tumulong, lalambot ba ang puso mo? Hindi. Okay, Mr. Song, ang taong nasa conference room ay si Attorney Jiang mula sa kilalang law firm at siya ay nagpapanggap lang na si Attorney Jiang Yusang. Ang tunay niyang intensyon ay samantalahin ang pagkakataong makausap ka para sa isang kooperasyon. Aaksyonan ko na agad ito at titigilan siya. Hindi na kailangan dahil nandito na si Jiang Yusang. Sabihan mo ang nasa front desk na palayasin ka agad ang sino mang iba pa na susunod na darating. Pati ba naman ang sarili mong pagkakakilanlan, hinayaan mong maagaw ng iba. Jiang Yusang, gaano ka nga ba talaga kabobo? Hello, si Mr. Song? Hello, Mrs. Jiang. Sabi po ni Mr. Song, may dumating ng Jiang Yusang mula sa isang law firm kanina, kaya hindi na raw siya tatanggap ng sino mang may kaparehong pangalan? Ano? Ako si Jiang Yusang. Mayroon kaming natanggap na malinaw na direktiba. Sana maunawaan ninyo. Law firm? Jiang? Siguradong siya ang may kagagawa nito sa sasakyan ko at nagpapanggap pa? Hello, Mr. Chen. Ako po si Jiang Yusang. Na-intercept ako sa unang palapag. May nagpapanggap na siya raw si Mr. Jiang at ako raw ang nagpapanggap. Paano ko malalamang di ka nagpapanggap? Yung lalaking yun, sinasadya. Si Jiang Yusang lang karapat-dapat. Mayroong pulang balat si Song Xian sa puwet. Si Jiang Yusang lang. May pulang balat si Song Xian sa puwet. Ang tagal na nating magkasama. Bakit hindi ko alam na may balat ka pala sa puwet, ha? Umalis ka na. Sige, sige. Bakit? Naging special agent? Gusto niyo bang hubaran si Mr. Song para patunayan kung totoo ang sinasabi ko? Ayusin mo muna ang mga sarili mong issue bago ka magpakita sa akin. Kung ang sino man ay pinapapasok na sa front desk, nakukuha mo pa rin ngumiti? Ako na ang bahalang kakausap at mag-aasikaso kay Mr. Song. Bitawan niyo ako! Anong ginagawa niyo? Ako si Jiang Yusang para makipag-ugnayan sa Yin Group. Ako si Jiang Yusang. Ate, tulungan mo ako. Ako si Jiang Yusang, di ba? Abogado Jiang, nagpapanggap siya na ikaw. Gusto mo bang ipapulis ito? Oo, pwedeng tumawag ng pulis. Pero bago pa mangyari yan, umamin ka na muna sa akin. Tungkol sa pagpalya ng preno ng sasakyan ko, ikaw ba ang may kagagawan nito? Kung aamin ka ngayon, baka sakaling magawan pa natin ito ng paraan. Alam mo naman ang sarili mong sitwasyon. Sinungaling! Anong preno? Wala akong alam. Walang ginawa. Naninirang puri ka. Mukhang kailangan niya talagang pumunta sa presinto para pagsisihan ng lahat. Salamat, Special Assistant Cheng. Naiintindihan ko, dalhin nyo na. Ayoko! Bitawan niyo ako! Ate Yusang, buti na lang at maayos ka lang. Teka, pero alam mo ba talaga ang tungkol sa pulang balat ni Mr. Song, yung kanyang birthmark? Gawa-gawa ko lang yon, naniwala ka naman. Gawa-gawa mo lang pala. Ate Yusang, sobrang tapang mo. Pero, nabalitaan ko sa Zuchao Supermarket, hindi mo ba siya talaga nakita kahapon? Nakakita ako ng aso. Isang asong masama ang ugali at masakit magsalita. Ha? Aso? Ang galing naman. Baka naman robot na aso iyan. Yung nakakasalubong ng bisita at kayang asikasuhin ang mga transaksyon? Talagang isang tech group. Sana, isama mo naman ako minsan para makita ko at matuto rin. Talaga ba? Sa pagkakaalala ko sa mga patakaran ng kumpanya, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga alagang hayop. Huwag mong sabihin na ang asong tinutukoy ni Attorney Jiang ay hindi pala metaphorical kundi literal na aso.
Mr. Song, nagbibiro lang ako sa assistant ko kanina. Wala po akong intensyong tawagin kayong aso. Akala ko, patakaran ninyo. Yan magpalitan nyo muna bago makipag-partner. Nagbibiro lamang po kayo, Mr. Song. Ito po ang panukala para sa pagkuha ng kumpanya. Pakisuri na lang po. Bakit ba masakit pa rin magsalita ang lalaking ito at mapagtanim ng galit? Maganda ang plano. Itong mga komento ko, ayusin mo na lang ang mga detalye. Yan lang naman. Mr. Song, sinabi ninyo na matapos maaprubahan ang acquisition plan, ibibigay ninyo sa amin ang lahat ng legal na kooperasyon para sa Shenyuan. Ngayon. Gusto mo ng legal na kooperasyon? Oo, pwede. Ngunit ang paunang kondisyon ay kailangang pumasok si Attorney Jiang sa opisina ko bukas upang tulungan kami sa pagkumpleto ng acquisition plan bago natin pag-usapan ang anumang uri ng kooperasyon. Grabe! Buliklos yan! Huwag mag-alala, Mr. Song. Si Attorney Jiang ang pinakamagaling sa biglaang sitwasyon. Malulugod ka. Pirma ng kontrata, may pulong tayo sa Lunes, alas 9 ng umaga. Kapag may na-late, 1 punto. Alam na isasara ang law firm? Ay tama pala, wala ang driver ngayon dahil naka-leave. Pwede mo ba akong ihatid para makakain ako ng tanghalian sa labas? Hindi pa nga ako nagsisimula. Inaabuso na ako. Tipikal na kapitalista. Saan po tayo pupunta, Mr. Song? Hindi ko pa alam, pag-iisipan ko pa. Saan pa tayo pupunta? Bakit hindi na lang tayo mag-marathon doon sa Third Ring Road? Di ba mas maganda pa yon? At least doon may direksyon? Sagot. Yusang, ako to, ang squad leader ninyo. May magandang balita ako, nakauwi na si Songshan. Pagkaraan ng 2 araw, pinaplano naming mga kaibigan na salubungin siya. Kailangan ninyong pumunta pareho ni Milu. Pagkatapos ng 2 araw, naku, may napakahalaga akong gagawin sa araw na yon, kaya marahil ay hindi ako makakapunta. Magpakasaya na lang kayo ng husto para sa akin. Mahalagang bagay? Attorney Jiang, ano po ba ang mahalagang bagay na iyan na sinasabi ninyo? Attorney Jiang, ano po ba talaga ang pinakamahalagang bagay na iyan? Ako, makikipag-date sa boyfriend ko. Bakit? Kung paano ko aayusin ang oras ko, Mr. Song? May pakialam ka ba? Boyfriend? Oo, sabay-sabay nating titingnan yan. Oo, squad leader. Ang tagal na rin nating hindi nagkikita. Kaya sa pagkakataong ito, tulungan natin ang ating matalik na old classmate upang masuri ng mas mabuti ang bagay na ito. Kung ganoon, paalam na. Paalam. Magpo-post ako sa takdang oras at makakasiguro kayong magkasama kami ng aking kasintahan sa paggawa nito. Aba, kuya, pagkatapos ng 2 araw, magkasama nating kakilatisin ang ating old classmate. Hindi ba? Sese, kakabalik ko lang. Narinig ko ang tungkol sa kotse mo. Okay ka ba? Okay lang ako, kuya. Nasaan ka? Ililibre kita para kumalma ka. Wag na, kuya. May reunion ako sa mga kaklase. Wala ka ng sasakyan ngayon. Tawagan mo ako pagkatapos ng reunion. Susunduin kita. Yusang! Milu, ito ba ang kapatid na nahanap mo sa akin? Mapagkakatiwalaan ba siya? Oo, gwapo, atleta. Halika, Xiaolu, batiin si ate. Ate. Sige. Mamaya, umarte ka ng naayon sa sitwasyon at huwag kang magpahalata. Kapag nahalata tayo, siguradong tatagal ang ngiti ni Songshan ng 1 buong taon. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yan. Xiaolu, umalis na tayo. Squad leader, si Xiaolu, boyfriend ko.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ang kasintahan ni Ate Sangsang. Paumanhin po at bahagyang nahuli ako. Matagal na tayong di nagsama. Tara, inom muna. Tara! Tara! Ngayong kompleto na tayo, maglaro naman tayo. Truth or dare? Ano sa tingin ninyo? Sean, ikaw muna ang paikutin. Ako, pinipili ko ang katotohanan. Ang totoo? Sige. Anong buwan at anong petsa ng buwan ang kaarawan ng iyong girlfriend? Anong buwan at anong petsa ng buwan ang kaarawan ng iyong girlfriend? Hindi mo man lang alam ang kaarawan ng iyong kasintahan. Sa susunod, gastusan mo pa ng mas higit. Kahit kunwari lang, dapat ay seryoso ka. Kung di ka magsasalita, di ka mamamatay. Para sa iyo ang basong ito, Kuya ex-boyfriend. Lubos akong nagpapasalamat na hindi mo siya pinakasalan noon. Dahil kung nangyari iyon, hindi ko sana nakilala ang isang kahangahangang nobya na tulad ni Ate Sangsang. Tatagayin ko ito hanggang sa huling patak. Uubusin ko to. Subalit, nakakalungkot isipin na hindi pa rin talaga umuunlad ang kanyang panlasa sa pagpili ng kanyang magiging kasintahan. Sige na, tama na. Squad leader, Dare ang pipiliin ko. Inaamin kong talo na ako. Ipagpatuloy na lang natin ang laro. Dare? Sinong magbibigay ng dare? Yusang, pumili ka ng sino mang lalaki at pakainin mo siya ng cherry gamit ang iyong bibig. 3 baso, sa akin na. Huwag kang iinom. Gusto mo bang dumugo na naman yan? Ako na ang iinom para sa kanya. Maliit na bagay lang yan. Sige, para lang naman yan sa cherry, di ba? Si Xiaolu at ako. Hindi naman namin hindi nagawa yan dati. Ano ka ba naman? Ang kalat mo talagang kumain. Ayaw mong uminom? Makipagbalikan ka na sa kanya. Makipagbalikan ka. Makipagbalikan ka. Ayaw mo talagang uminom. Hindi ba talaga? Sige, manahimik ka nga dyan, mabilis. Kaya mo yan. Salamat. Winasak mo ang mga patakaran. Bakit ka ba sumasali sa laro ng iba? Dapat ka ring parusahan. Katotohanan o hamon? Katotohanan. Kung ngayon bumalik ka sa araw ng paghihiwalay ninyo ng iyong unang pag-ibig, makikipaghiwalay ka pa rin ba sa kanya? Bukas na bukas din ay ipapaayos ko na ang iyong pag-alis. Ngayon din, tuluyan mo nang putulin ang lahat ng koneksyon mo sa anak ng mamamatay taong iyon. Hindi ako aalis dito. Alam kong si Songsong, wala siyang anumang kasalanan sa lahat ng ito kaya huwag kang mag-alala. Sige, ako na ang bahala para matapos yan. Marami akong paraan para mawala siya, kaya pumili ka na lang. Oo, talagang gagawin ko yan. Kung ganyan katigas, bakit nagpapanggap kang may pakialam sa kanya? Songshan, masaya ba ang manloko? Ayan, sana matigil na ang mga usap-usapan. Matagal nang natapos ang aming istorya.
At kahit magsisi pa siya, hinding-hindi ko na siya muling bibigyan ng pagkakataon. Hindi mo pinagsisisihan ang inyong paghihiwalay. Pero pinilit mo akong mag-set up nitong pagkikita, tapos nagtatanong ka pa sa akin tungkol sa kanya. Bakit hindi mo na siya habulin ngayon? Sangsang, kanina lang. Songshan, kahit hindi mo ako mahal, hindi mo dapat ako dinidiskartehan at iniinsulto sa ganitong paraan. Sino ang nagsabi na hindi kita mahal? Jiang Yusang, 5 taon na ang nakakaraan o maging sa kasalukuyan, ikaw lamang at wala nang iba pa ang tanging iniibig ko. Hindi kailanman nag-iba ang aking pagmamahal. Kung gayon, bakit mo naman sinabi ang mga bagay na iyon? At bakit mo ako nakipaghiwalay? Sabihin mo, talagang gusto kong malaman ang sagot na yan. Songshan, ikaw na ang magsabi. Dahil ako. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Sandali lang, ipapaliwanag ko sa iyo ng detalyado ang lahat sa ibang pagkakataon. Hello? Daddy, tapos ka na ba? Ang tagal mo naman. 3 metro at 79 na sentimetro ba? Paparating na. Daddy, Daddy, bakit hindi na naman sasalita? Daddy, Daddy, Daddy! Ay naku, sinabi ko na sa'yo, Ninong ang itawag mo sa akin. Kung patuloy kang ganyan, maaga mo akong papatayin. Ano bang kailangan mo? Si King Chuan, ayaw niyang mag-blind date. Ninong, sabihin mo kay Daddy na mag-asawa na para magkaroon ako ng mommy. Dapat ay mayroon na akong ninong, pero sinira mo ang lahat ng ito dahil sa tawag mo sa telepono. Ibaba ko na ito. Ineng, makinig ka muna sa aking paliwanag. Ano? Mr. Song, mahilig kang manlandi ng ex-girlfriend mo. Tao ka pa ba talaga? Hindi siya ang anak ko, siya si Sangsang. Sangsang, mauna ka na at doon ka muna maghintay para sa akin. Umalis ka. Hindi ka ba nahihiya na magpakita kay Yusang? Pagkatapos mo siyang saktan ng husto noon, sa tingin mo ba ay sapat na ang 5 taon para bumalik at makipagbalikan sa kanya? Pinapayuhan kitang sumuko na sa iniisip mo. Jiang Feng, ito ay sa pagitan lamang namin ni Yusang. Wala kang karapatang manghimasok dahil hindi mo naman siya tunay na kapatid sa parehong magulang. Kahit ano pa man ang aming koneksyon sa dugo, habang buhay akong magiging kapatid ni Yusang. Kung sino man ang magtangkang manakit sa kanya, obligasyon kong mamagitan at pangalagaan siya. Kuya, salamat sa'yo. Kuya mo ako, bakit ka nagpapasalamat? Pero si Jiang Rui ang tunay mong kapatid. Ang pagiging magkadugo ay hindi nagbabago ng anuman. Si Jiang Rui ang iyong kapatid. Walang mababago sa dugo. Habang buhay mo akong magiging kuya. Kaya, tara, ihahatid na kita pa uwi. Sa bahay na hindi naman ako malugod na tinatanggap? O ihahatid mo ba ako? Kuya, may mga bagay pa akong kailangang ayusin sa law firm. Sana'y ihatid mo na lamang ako pabalik doon.
Mr. Song, may nalaman po ako tungkol kay Attorney Jiang at sa tingin ko kailangan ninyong malaman. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Yumeng na kailangan ni Attorney Jiang ng pondo sa law firm nila. Ang perang iyon ay sapat lang siguro para sa down payment. Anong subdivision bibili niya? Jade Water Bay, bagong property. Patawagin ang sales manager ng Jade Water Bay. Opo, sir. Miss Jiang, batiin po kayo. Opisyal na po kayong may-ari ng Unit 501 sa ikalimang palapag ng Jade Water Bay. May bago po kaming Lucky Golden Egg Smashing Event at lahat ng bagong may-ari ay pwedeng sumali. Ang grand prize po ay buong set ng furniture at may kasama pang secret surprise. Buong furniture? Gamit na nagkakahalaga ng daan-daang libo? Nasisiraan na ba kayo ng bait? Sa tingin ko rin ay nababaliw na ang aming boss. Ang aming grupo ay mayroong malakas at makapangyarihang impluensya. Binibining Jiang, bakit hindi mo subukan ang pagkakataong ito? Paano kung manalo ka? Binibining Jiang, bakit hindi mo subukan ang pagkakataong ito? Paano kung manalo ka? Ha? Hindi ba't ito ang silver egg? Akala ko ba'y sinabi mo na ang itlog na iyon ay akrobatiko? Ginto man o pilak na itlog. Basta mayroong papremyo, isang mapalad na itlog pa rin ito. Miss Jiang, sige na po. Uy, ate! Ang swerte ko naman at nagkita tayo. Bakit ka narito? Teka, bibili ka ba ng property development? Pero, hindi ba't sinabi ni Mama na halos palamunin ka na lang sa bahay? Saan ka naman nakakuha ng ganon kalaking pera? Ako! Pera ko. Siyempre, pinaghirapan ko talaga itong kitain, hindi tulad ng ibang palamunin dyan na nakatunganga lang sa bahay at walang ginagawa. Ito ang perang ipon ni Mama na handog na dowry para sa akin. Ito ang pera na espesyal na inipon ni Mama bilang dowry ko. Sabi ni Mama, kung saan ko gustong bumili ng bahay, doon ako. Dahil nakabili na si ate rito. Bibili na rin ako ng isa. Napakasarap maging kapitbahay ni ate, hindi ba? Wag na lang. Kung may kakayahan kang makabili ng villa, bilhin mo na. Ayaw kong maging kapitbahay mo dahil sa tingin ko ay magdadala ka lang ng kamalasan sa akin at hindi ko iyon magugustuhan. Itlog! Ako na ang papalit sa kanya. Naku, tapos na, patay ako. Puro first prize ang nasa loob. Kung mabasag niya yan at lumabas ang amoy, lagot na ako. Ay, miss, sandali. Pasensya na po. Ang event na ito ay para lang sa mismong may-ari. Pasensya na po. Ito ang laro ko. Wala kang karapatang magsalita. Ayan, binabati kita Miss Jiang sa pagkapanalo mo ng aming espesyal na premyo. Libre na lahat, libre ang huling bayad. May kasama ring buong set ng kasangkapan. Ha. Paano mo nasabing espesyal na premyo kung di mo nakita? Ang swerte mo naman. Huh? Tingnan ninyo. Binibining Jiang, ito po ang inyong eksklusibong privilege card. Ang inyong mga kasangkapan ay ihahanda sa loob lamang ng ilang araw. Makikipag-ugnayan po kami sa inyo para sa karagdagang detalye kapag handa na ang lahat. Salamat. Tiyakin nating mapapanatili natin ito. Ma, si Jiang Yusang bumili ng bahay sa Jade Water Bay. Isa lang siyang maliit na abogado. Saan siya kukuha ng milyon-milyon? Ma, sa tingin mo, baka naman may matandang lalaki na bumubuhay sa kanya. Huwag kang anuan! Ma, sa tingin mo, baka naman may matandang lalaki na bumubuhay sa kanya? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pero kailangan natin siyang tanungin. Ma, bakit atat? Sa susunod na linggo ang kaarawan ko at recognition banquet. Pauwiin mo siya at doon tanungin. Di ba? Sige, papuntahin mo kuya mo, di siya tatanggi. Jiang Yusang, ano kung kaya mong tumindig sa sarili mong mga paa? Sa bandang huli, yuyurakan ko pa rin ang iyong dangal sa iyong paanan. Oh, sa wakas, may sarili na akong bahay.
Yusang, lipat na. Katatapos lang. Mag-ingat ka dyan ngayong mag-isa ka na lang. At siguraduhin mong makipagkaibigan ka sa mga kapitbahay mo. Katatapos lang. Mag-ingat ka dyan mag-isa ha? At makipagkaibigan ka sa mga kapitbahay. Ha? Habang umaakyat ako, napansin kong mukhang may bagong kapitbahay na sa ibaba. Siguro dapat ko silang lapitan para magpakilala. Ibababa ko muna ang tawag na to, ha? Magdadala ako ng... Ate, sino hinahanap niyo? Ako ang bagong lipat na kapitbahay sa itaas. May butterfly cookies ako. Gusto mo? Wow! Butterfly cookies! Salamat, ate! Pwede bang bigyan ko si Ninong? Paborito niya yan. Oo naman, sige lang. Xiaoyu, sino ba ang kausap mo dyan? Ninong, tingnan mo si ate, ang ganda. Songshan, ikaw nga ba yung nakatira sa ibabang palapag? Songshan. Kaya naman pala, ikaw ang kapitbahay ko sa ibaba. O, ikaw talaga. Oo, dito ako nakatira. Ito ang sarili kong bahay. Ninong, siya po ba yung ate na kinukwento mo sa akin? Bahala ka na, bulilit. Ako na po ang bahala, ate. Gusto ko po sana siyang ipakilala sa inyo. Siya po ang ninong ko. Hindi ko po siya tunay na ama. Darating po ang tatay ko mamaya para sunduin ako. Mag-usap na po kayo? Gagawa muna ako ng homework. Bye-bye. So, hindi pala anak ni Songshan ang batang iyon? Anak siya ni Qinchuan. Magkapatid kami simula kolehiyo. Maagang pumanaw ang ina ni Xiaoyu. Kaya sumasama ako sa kanilang mag-ama. Bakit tila nagmamadali siyang magpaliwanag sa akin? Ngayon lang ako lumipat dito at gusto ko lang sanang bumati sa aking mga bagong kapitbahay. Ngunit hindi ko inaasahang dito kita matatagpuan. Lubos akong nagulat na nandito ka. May dala akong mga butterfly cookies. Pakitikim na lang. Aalis na rin ako. Ihahatid. Sangsan, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Nung gabing yon, nandito na ang elevator. Sangsan? Songshan? Anong ginagawa ninyong dalawa? Kuya, bumabati lang ako ng kapitbahay. Nagkataon lang na dito siya nakatira. Aksidente lang yun. Kung nagkataon lang, ayos lang yan. Ang pinangangambahan ko lang ay baka may masamang layunin. Kami ay nagkukwentuhan lang. Anong pag-uusapan niyo nang hindi mo naman kilala? Wala naman dapat pag-usapan, sa bahay na lang tayo. Huwag mong hayaang may ibang tao sa labas ang makarinig. Wala namang dapat pag-usapan, sa bahay na lang tayo. Huwag mong hayaang may mga ibang tao na makarinig sa atin. Mahalaga na maging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Baka mamaya, tumagos ka na sa kisame. Xiaoyu, paglaki mo, wag mong tularan ang ninong mong love-brained. Sinong love-brained? Matigas ka pa rin sa kisame, kahit kalahating oras na. Ayaw maniwala ni Xiaoyu na ayaw mo siyang galikan. Hindi ba pwedeng curious lang? Hindi naman tunay na kapatid si Jiang Yusang. Baka may masamang balak si Jiang Feng sa kanya. Kahit anong balak niya, wag mo na intindihin yan. Isipin mo, anong pinakamahalaga sa pagbalik mo. Wala ka na dun. Ano na naman ba ang pinagkakaabalahan mo at ganyan ang kinikilos mo? Alis na sila. Pagkatapos ninyong kumain, maaari na kayong umuwi. Alis na. Kita mo ba, Xiaoyu? Yan ang tinatawag na Lian Ai Now o love-brained, ha? Alis na. Kita mo, Xiaoyu? Yan ang love-brained. Sige, sa 2 araw, umuwi ka sa recognition banquet. Gusto ng kapatid mo na ipagdiwang mo ang birthday mo at handa na ang regalo niya. Sige, babalik ako. Sige. Ganun pala. Sino? Songshan. Ayun, meron niyang insektong kumakawag-kawag doon.
Songshan, para kang bata. Paano mo nagawang madapa ng ganyan? Sino ang mag-aakala na may biglang lalabas na napakalaking insekto mula sa damuhan? Huwag kang gumalaw. Masakit pa rin ba iyan? Hindi ka ba nasasaktan? Sabihin mo sa akin. Uminom ka. Naubos na. Alkohol na lang gamitin natin. Ha? Alcohol? Wag na lang. Wag mo nang gawin yan. Hindi pwede, kailangan linisin. Tahan ka lang sandali. Bakit ka ba ganyan kagalak? Pasensya na, Jiang. Sang, ano ba ang sinabi sa iyo ng kuya mo? Talaga bang kailangan mong bumaba para magdulot ng kahihiyan sa iyong sarili? Sa mga darating na araw, may recognition banquet ang aking kinagis ng ina para kay Jiang Rui. Dadalo rin ako at isasabay na ang kaarawan ko. Ipagdiriwang ang birthday mo? Baka naman gusto ka lang nilang gawing dekorasyon doon. Isipin na lang, bayad ko na sa mahigit 20 taong pag-aaruga nila. Jiang Yusang, 26 na taon ka na. Pwede bang maging makasarili ka naman kahit kaunti? Mabuhay ka para sa sarili mo? Kailangan mo ba talagang pagdaanan to? Songshan, sa kasalukuyan, namumuhay ka ba ayon sa iyong sariling kagustuhan at kapakanan? Siguro, sa ngayon, hindi pa ako nakakapamuhay ng ganap para sa sarili ko. Ngunit nabubuhay ako para sa mga taong aking iniibig. Talagang nabubuhay ako para sa mga taong mahal ko. Mahal? 5 taon man ang nakalipas, o ngayon, ikaw lang ang nag-iisang babaeng minahal ko. Kung ganon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng singsing mo? Hindi ko kasi talaga maintindihan ang lahat ng nangyayari. Maaari mo bang ipaliwanag ito ng maayos sa akin? Ang singsing, hindi pa ngayon ang pinakamainam na pagkakataon para magbigay ng paliwanag. Mukhang lumampas na ako sa linya. Aalis na ako. Ha? Ang singsing na yon ay ginamit ko upang maiwasan ang mga posibleng manliligaw at makaiwas sa pag-ibig habang nasa ibang bansa. Hello, Mr. Song. Nagpadala ang pamilya Jiang ng imbitasyon. Pupunta ba tayo? Oo, maghanda ka rin ng isa pang regalo sa kaarawan at gamitin ang pinakamataas na budget. Oo, maghanda ka rin ng isa pang regalo sa kaarawan at gamitin ang pinakamataas na budget. Ang isang inosente at matamis na babaeng tulad niya ay kailangan talagang protektahan, hindi ba? Ang isang inosente at matamis ay kailangan talagang may magprotekta. Salamat sa pagpunta. Sa pag-uwi ng anak ko, wala na akong mahihiling pa. Tagay, congratulaciones. Salamat. Tingnan mo, nandito pa rin yung ampon na yan. Kakabanggit lang sa kanya ni Ginang Wang, di ba? Para siya mala. Ano? Mahigit 20 taong Peking Phoenix. Akala niya Jiang na talaga siya? Jiang Yusang, sa katotohanan, hindi mo na talaga dapat pinili pang pumunta dito ngayon. Nagdulot ka lang ng nagpapahiya sa sarili. Umalis na tayo. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang tagalabas na manghimasok at magbigay ng mga haka-haka tungkol sa mga usapin ng pamilya Jiang sa isang pagtitipon? Ang mga isyu ng pamilya Jiang, kailan pa naging karapat-dapat ang isang tagalabas na makialam at manghimasok sa isang salusalo?
Bakit ka rito? Inimbitahan din ako, pero hindi ba dapat salamat ang marinig ko ngayon? Hindi ka pa ba napapagod na maging isang simpleng taga-suporta lamang? Ayaw mo bang umalis mula sa lugar na ito? Handa akong ihatid ka palayo. Sangsang, halika na, buksan na natin ang mga regalo. Opo kuya, parating na po ako dyan. Jiang Lusang, isa kang malaking tanga na sinasarili ang sakit. Salamat, kuya! Ang ganda ng kutis ko dahil sa white pearl. Yusang, ang jade bracelet na ito ay binasbasan at panangga sa kapahamakan. Sa iyo ito dahil madalas kang magbiyahe. Salamat. Yusang, itong jade bracelet ay basbas at kayang magtaboy ng kamalasan. Palagi kang nagpupuyat kaya para sa iyo to. Salamat! Ito ang gusto ko. Bagay yan sa damit ko kaysa perlas. Jiang Rui, kaarawan din ni Yusang ngayon. Ayos lang kuya. Alam kong ang jade ay may sariling enerhiya at kailangan ng tadhana. Kung ipipilit sa hindi nito ka-vibes, baka swerte pa ang dalhin nito sa iba. Dahil gustong-gusto ng kapatid ko itong jade, siguro'y may connection sila. Sa'yo na ang lahat ng ito. Hindi ka naman pala ganun katanga. Nagdala rin ako ng regalo para sa iyo. Ang regalo na ito ay sadyang inihanda para kay Ginang Jiang Yusang. Aurora's Tears 2, di ba? Purong sapphire. Nagkakahalaga to ng milyon. Yusang, isang maligayang kaarawan sa iyo. Jiang Yusang, huwag mong apihin sarili mo. Tingnan mo si ate. Dapat birthday ko ngayon pero inadaw niya lahat ng atensyon. Yusang, si Rui ang bida. Baka hindi niya magustuhan ang ganyang kamahal na kwintas. Ma, kaarawan din ni Yusang, huwag po masyadong kumampi. Ginang Wang, kailangan ko bang tignan ang okasyon o kung sino ang bibigyan? Maganda ang kapalaran ng ate ko sa pag-ibig. Hindi lang si kuya, pati si Ginoong Song, ipinagtatanggol ka. Nakabili pa si ate ng bahay sa Jade Water Bay. Nakakainggit ang daming lalaking handang gastusan ka. Kaya naman pala, ang ampon ni Jiang ay may nakitang bago. Hindi basta-basta ang paraan niya para makuha si Jiang Feng. Huwag kayong kung ano-ano ang sinasabi. Ang pagmamahalan ng magkapatid ang namamagitan kina kuya at ate, kaya wala silang anumang diangkop na relasyon. Rui, anong walang kwentang pinagsasabi mo? Jiang Yusang. Rui, anong sinasabi mong kalokohan? Jiang Yusang. 26 na taon kang pinalaki ng pamilya Jiang. Ganyan ka gumante. Walang hiya ka. Sinisira mo ang pangalan namin. Ginang Wang, may itinago ang pamilya Jiang, pero gamitin ang pagiging pamilya para. Hahayaan na lang ba ninyong sirain ng inyong sariling anak ang reputasyon ng pamilya Jiang? Ito ba ang pamantayan ng inyong pamilya? Aalis na ako. Sandali, ang perang pambili ng bahay ay galing sa pagsisikap ko. Wala akong hinihingi kahit isang kusing. Kung may magsalita ng walang katuturan, magsusumbong ako agad sa pulis. Cake na napulot ko lang. Kung di ka maarte, kainin mo. May ganong klaseng swerte pala. Subukan mong pumulot ulit. Ayaw mong kumain. Ipapakain ko sa aso. Kakainin ko yan. Songshan, sa kabila ng lahat, hindi mo pa rin ako binigo ngayong gabi. Ang masarap na cake na ito ba ay sadyang binili mo para lang sa akin? Bukod pa dyan, ang kwintas na isinuot ko kanina ay galing din sa'yo. Songshan, sabihin mo sa akin, mahal mo pa ba talaga ako?
Totoo. Ikaw, na ang tingin mo ay madaling lapitan, handang ibigay ang sarili sa kaibigan dahil sa kalungkutan. Tama? Kusang ibibigay ang sarili sa isang kaibigan dahil sa lungkot? Nako, matulog ka na lang. Para lang yan sa pangangailangang pisikal. Tingnan mo yung mukha ni Songshan, hindi ba halata? Makikisama lang ako sa usapan, pero sa tingin mo, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Mukhang seryoso na talaga ang pagkakabalikan nila. Makikisama lang ako, pero sa tingin mo, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Mukhang seryoso na talaga ang pagkakabalikan nila. Kung babalik ka sa araw na nakipaghiwalay ka sa first love mo, makikipaghiwalay ka pa rin ba sa kanya? Hanggat hindi ko lubos na nauunawaan kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pakikipaghiwalay, hinding-hindi ko pagsisikapang makipagbalikan sa kanya. Hay, ako nang bahala dyan. Haalamin ko, ang ganitong mga chismis ang paborito kong gawin. Sige na, ikaw nang magpatuloy dyan. Ha, bakit? Bakit palagi akong talo kay Jiang Yusang? Ang birthday mo, naging palabas pa niya. Huwag kang magalit. Ano ba siya? Mayabang lang yan dahil sinusuportahan siya ni Songshan. Hahanapan ka ni Mama ng mas malaking taga-suporta. Talaga si Songshan sa kasalukuyan ay. Matatakot sa kanya? Hindi, kami mismo ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina noon. Kaya ano ba talaga ang tingin niya sa sarili niya ngayon para katakutan namin? Director Ming, matagal na tayong hindi nagkita. Ipakikilala ko ang anak ko, kadarating lang galing abroad, magaling sa batas. Pwede ba siyang maging legal director sa Mingyang? Director Ming, marami-rami na ring kontrata ang naagaw sa inyo ng Shion Group. Diba? Natalo kayo dahil sa mga butas sa kontrata. Tinitiyak ko sa'yo, kapag pinapasok mo ako sa Mingyang, sa loob ng 6 na buwan, tutulungan kitang tapakan si Songshan. Welcome sa team. Magkita na lang tayo, Miss Jiang. Ito ang ulat sa pagpresyo ng acquisition ng Mingyang. Masyadong malawak ang non-compete clause sa Artikulo 17. Dapat baguhin. Teka. Si Yuan Bao ay tila walang gana nitong mga araw, mamayang gabi. Gusto mo bang dumalaw sa aking bahay para tingnan siya? At sa pagkakataong iyon, pwede na rin nating pag-usapan ang tungkol sa ating dalawa. Uy, hello? Lee, may nakuha na akong impormasyon tungkol sa ipinapahanap mo kay Songshan. Para makapag-usap na rin tayo tungkol sa atin, sa kung ano ang nangyayari sa atin. Hello? O, kumusta ka na? Yusang, may balita ako kay Songshan. Pagkatapos ng trabaho, punta ka sa Nini Night Bar malapit sa Sherry, may ibabalita ako. Sige, magkita tayo mamaya. Sino mamaya? Hindi ko naman kailangang i-report sa'yo ang personal kong buhay, di ba? Uulitin ko, sino ba ang inyong makikita mamaya pagkatapos ng trabaho? Songshan, sinabi ko na sa'yo na ang bagay na ito ay personal kong usapin, kaya wala kang anumang karapatan na makialam dito. Si Mingyang sa Jiang Group Building ay sikat na. Magkita na lang tayo sa bar malapit sa opisina para pag-usapan ng detalyado. Pakilala ko sa'yo, ito ang boyfriend kong si Joyu, taga real estate. Hello? Sabihin mo na sa akin, ano na ang nalaman mo?
Nalaman mo na ba ang dahilan ng hiwalayan niya? Hindi ko pa nalaman, pero sinabi ng kasintahan ko na ang pinakamalaking namumuhunan sa Yushu Iwan kung saan ka nakatira ay ang Shuen Group. Kaya sinadya talaga ni Songshan na manirahan sa ibaba ng unit mo. Sinadya niyang lumapit pero bakit? Ang iyong katapatan noon ay nangahas pa ring sumugal at sinabi niya sa akin na hindi niya pinagsisisihan ang aming paghihiwalay. Lasing ka na ba? Para sa isang lalaki, kalilimutan mo na pati ang iyong sarili at iyong kalusugan? Bantayan mo siya, kukuha ako ng gamot para sa tiyan niya. Narinig kong kinuha ni Mingyang si Jiang Rui bilang kanilang legal director na siyang mag-aasikaso sa kanilang industrial project at sa gusali. Narinig mo na ba ang balitang ito? Noong gabing iyon, nasa loob kami ng sasakyan, siya mismo ang kusang humalik sa akin. Ngunit kinabukasan, bakit tila ba ako ay naging isang ganap na estranghero sa kanyang paningin? Baka naman may bago na siyang kinahuhumalingan. Siguro, katulad ng lalaking iyon. Bakit? Mas mabuting pagmasdan muna natin ang sitwasyon ng mas matagal. Nandun din si Milo. Baka overthink lang tayo. Ano ang nalalaman mo? Si Milo ay sabik na makahanap siya ng bagong lalaki para sa kanya. Matagal na siyang galit sa akin. Huwag kang ganyan. Tagay, maraming lalaki dyan. Bakit ka magpapakamatay sa isang walang kwentang lalaki? At Sir Jiang, mukhang masaya ka. Hindi mo ba ako ililibre ng inumin? Kaibigan, pinapayuhan kitang huwag ka nang makipagrelasyon sa kanya. Ang babaeng ito ay umalis matapos naming magkasama 2 araw na ang nakalipas at ayaw niyang panagutan ako, tayong mga lalaki. Ang isang tao, kailangan pa rin nating protektahan ang ating sarili kapag tayo ay malayo sa bahay. Hindi ba't sumasang-ayon ka? Songshan, ano ba yung pinagsasabi mong walang kapararakan dyan? Ito ang kasintahan ni Milo. Mr. Song, iminumungkahi kung i-restart mo muna ang utak mo bago ka magsalita. Lasing lang ako kanina. Lasing, kaya ganyan ka. Natatakot lang akong masaktan ka nung nakita kitang may kasamang lalaki. Ako'y Songshan, si Zhou Yu ay ang kasintahan ko. Sangsang, pakinggan mo ako. Hayaan mong magpaliwanag ako. Songshan, ikaw lamang makakasakit sa akin. Songshan, lasing ka ba? Ang buhay niya ngayon ay umiikot na sayo, tapos pinaghihinalaan mo pa siyang may ibang lalaki? Habulin mo na! Gusto mo ba talagang tuluyan na siyang mawala? Sang, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Patawarin mo ako sa aking nagawa. Pakawalan mo ako. Nagkamali ako. At walang pakundangan ang mga binitawan kong salita. Ang totoo, labis lang akong nag-aalala at nagmamalasakit para sa iyo. Kaya ako nagkaganoon. Pag-aalala ba ni Mr. Song ay ang ipahiya ang guro ko? Kung gayon, bakit? Bakit pagkatapos ng gabing iyon ay ganun pa rin ang pakikitungo mo sa akin? Anong mali ang nagawa ko? Mangyaring sabihin mo sa akin. Wala kang pagkakamali. Ako ang may pagkakamali. Hindi ko dapat sinimulan ito sa iyo. Mr. Song, tapos na po ang aking sagot. Maaari na po ba akong umalis ngayon? Songshan, anong ginagawa mo? Bakit mo ako kinakarga? Ibaba mo ako. Ngayong lumapit ka, panagutan mo hanggang dulo. Songshan, bakit ka ganyan? Bitawan mo ako. Paumanhin, Susu. Hindi ba gusto mong malaman ang dahilan ng aming paghihiwalay? Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga detalye. 5 taon na ang nakararaan, namatay ang aking ina.
Mula sa tuktok ng gusali sa Jiang City, nahulog siya. Naniniwala ang aking ama na si Wang Meilan ang may kagagawan. Pinuwersa niya akong tuluyang tapusin ang relasyon natin at kung hindi, agad ka raw niyang ipagpapawala. Kaya pala ganun kabigat ang mga sinabi mo para itulak ako palayo, Songshan, ang tindi mo. Bakit di mo sinabi? Paano ko sasabihin sa iyo, sa panahong iyon, ikaw ang tunay at pinakamamahal na anak na kinagiliwan ng pamilya Jiang. Sasabihin ko ba sa iyo ang lahat ng katotohanan para lang mahirapan ka sa pagitan ko at ng pamilya Jiang? Hindi ko talaga kayang gawin iyon. At ang singsing, talaga bang para lang iyon sa pagtataboy ng mga manliligaw? Hindi, uwi, ipapakita. Okay ka. Su, bumalik ka agad! Si tita! Nahulog siya mula sa rooftop ng Jiangxi. Wala na siya, patay na siya. 5 taon na ang nakalipas nang bilhin ko ang singsing ng pag-iisang dibdib na ito. Noong araw ng ating pagtatapos, balak kong mag-propose sa iyo. Sushan, bakit ka nga ba ganyan katanga? Ikaw na yata ang pinakaduwag at pinakatanga na nakita ko sa buong mundo. Susu, hindi na tayo maghihiwalay pang muli. Haba. Shan, sa sitwasyon nating dalawa ngayon, sa tingin mo ba ay magiging maayos pa kung mananatili pa rin ako bilang isang konsultan sa Shenwei? Baka mas makabubuti kung babalik na lang ako sa aking law firm. Hindi, huwag mo nang isipin yan. Hindi ka pupunta kahit saan. Manatili ka lang dito sa aking tabi. Hindi ka aalis sa aking piling. Wala akong balak pumunta saan man. Aakyat na ako ngayon sa taas, Shan. Sabi mo, di ka alis. Kailangan ko nang magtrabaho. Kailangan ko nang magtrabaho. Sige na, pumasok ka na sa trabaho. Oh, hello? Shan, hawak ko na ang mga bagay-bagay. Ito ang mga mapagpasyang ebidensya laban sa pamilya Jiang. Pag-usapan muna natin sa opisina. Dali, tingnan mo ito. Noong nakaraang linggo, natuklasan na ang autonomous driving program ng mga bagong sasakyan ng Jiang Group ay mayroong nakamamatay na depekto noong nakaraang linggo. Dahil dito, nagkaroon ng matinding aksidente ang user na hanggang ngayon ay nasa ICU, comatose. Pilit itong tinatakpan ng mga Jiang gamit ang pera. Kung mabunyag to, babagsak ang stock nila. 5 taong pinagplanuhan nating pagkuha, abot kamay na. Anong nangyayari sa'yo? Ano pang hinihintay mo? Nagkabalikan kami ni Yusang kahapon. Coach,
Songshan, 5 taon ko tong binalak para sa'yo. At ngayon, abot kamay na natin ang pagkakataong maghanap ng katarungan para kay Ayi. Yan ang sasabihin mo sa akin? Ha? Ching-ching, tawing si Jiang Yuxiang ang mahal ko. Di ko na siya muling sasaktan. Tinulungan kitang labanan ng Jiang, hindi lang dahil kaibigan kita, kundi dahil sa kabutihan ng pamilya Song. Anong nangyayari sa inyong lahat? Ano ba ang problema ninyo? Bakit ba ganyan kayo? Dapat ay nakatuon tayo sa mga mahahalagang bagay, hindi sa mga walang kabuluhang usapan. May mga tao talaga na kapag umibig, hindi na nila alam kung ano ang dapat unahin at kung ano ang mahalaga. Kaya sige na! Bakit kayo nag-aaway? Huwag mo siyang pansinin. Gusto kong magbakasyon para makasama ka, pero ayaw niyang pumayag. Galit ka pa ba kay Jiang? Sa mga ginawa ni Jiang Rui at ng nanay-nanayan ko, bagamat ako'y matatag, inalagaan ako ng aking kapatid mula pa noong bata ako. Ano ngayon kung wala kaming pagkakaugnay sa dugo? Ang pagmamahal na ito ay buo kong tinatanggap. Songshan, mayroon ka bang itinatago sa akin? Paano naman yan mangyayari? Ipinangako ko sa'yo na wala akong itatago. Ngunit kung magsisinungaling ka sa akin, hindi kita mapapatawad. Pupunta muna ako sa meeting sa Wubu. Kung magsisinungaling ka sa akin, hindi kita mapapatawad. Pupunta muna ako sa meeting ng Wubu. Siyan heto, ang singsing ng pag-iisang dibdib, sagot na ito ni Mama. Siguradong magiging maligaya kayo ni Yusang. Buong puso kitang sinusuportahan, anak. Salamat. Huwag ka nang mahiya sa akin. Oo nga pala, sanay na si Yusang na pumili. Tumawag ang titawang mo kanina para may pag-usapan kami, kaya mauna na ako. Apura ka? Oo anak, ipagluluto kita ng paborito mong butterfly pastry mamaya. Sige po ma, ingat sa pagmamaneho. Ha, sige po ma. Gawin mo ang sinabi mo. Ginang Jiang. Dahil sa depekto sa sasakyan ng Jiang na nagdulot ng malubhang pinsala at pagkakoma sa isang user, aaminin ba ninyo ang depekto sa system? Ginang Jiang. Hinihingi ng pamilya ng biktima ang 10 milyon. Tatakasan ba ng Jiang ang responsibilidad? Mga ginuot binibini, ang pamilya Jiang ay hindi kailanman tatalikuran ang kanilang responsibilidad. Ang insidenteng ito ay aming pagkakamali. Sisiguraduhin naming mabibigyan ng lubos na kasiyasyang kasagutan ng biktima. Director Jiang, sa gulo ng pamilya ninyo, gusto niyo bang idamay ang Mingyang? Presidente Ming, kaya ko ito. Wag na. Puno ng iskandalo ang pamilya Jiang. Ang pagkakaroon ng isang direktor na tulad mo ay makakaapekto lang sa imahe ng kumpanya. Magbitiw ka na lang. Lin, tutulungan ko ang Minyang laban kay Shirui. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Paano ka makakatulong? Sa pamilya mong Jiang na malapit ng malugi, umalis ka rito. Paalisin ako? Pwede. Ngunit, ang lahat ng ebidensya ng paggamit mo sa aking ina para mag-money laundering para sa Mingyang sa pamamagitan ng pamilya Jiang ay tiyak na kakalat sa buong internet bukas. Sa tingin mo ba ay masisira mo ang lahat ng mga kopya na aking ginawa?
Anong gusto mo? Ibigay mo sa akin ang kaso ng Linchuan Group at kunin ang kliyente ni Shirui. Tutulungan kitang pabagsakin si Songshan at itataas mo ako bilang vice-presidente. Sa puntong iyon, magkasama na tayo sa parehong sitwasyon. Siyempre, hindi ko ipapahamak ang sarili ko. Sige, ibibigay ko sa iyo ang kasong ito. Pero kapag hindi mo ito nagawa ng maayos. Kahit anong gawin niyo sa akin, ayos lang. Sangsang, niluto ko ang paborito mong steak, medium well, na may basil sauce. Si Mr. Song, nagluto. Himala ata yan, ha? Kung mabagal ka pa, kay Yuan Bao na lang to. Sige, babalik ako agad. Bini-bini, masakit ang dibdib ni Madam at laging ikaw ang tinatawag. Umuwi na po kayo. Siya ba ay talagang may karamdaman? Totoo ba ito? Namumutla sa pakot, pakikiusap dahil sa 20 taon ninyo bilang mag-ina. Sige, babalik ako agad. Pero titingnan ko lang siya sandali, tapos aalis din ako. Kaya kailangan ko na ring dalhin lahat ng gamit ko. Ito na ang katotohanan. Sige, para mailabas ko na rin ang lahat ng natitirang gamit at maging tuluyang malinaw ang lahat ng sapagitan natin. Nanunuyo na ang aking lalamunan. Sinabi ng aking ina na napakasama raw ng iyong kalagayan. Kung hindi ko iyon sinabi, babalik ka pa ba rito? Sabihin mo na, bakit mo ako pinapunta? Yusang, nasa matinding pagsubok ngayon ang pamilya Jiang. Kitang-kita na gustong-gustong wasakin ni Songshan ng Shirun Group ang aming pamilya. Sa buong Haicheng, ang Linchuan Group lang ng Nancheng ang may kakayahang kalabanin siya. Alang-alang sa iyong kapatid, kailangan mong tulungan ang pamilya Jiang. Hinding-hindi ko malilimutan ang utang na loob ko sa pamilya Jiang. Diretsuhin niyo na ako. Ang anak ni Chairman Wang ng Linchuan Group ay may gusto sa'yo. Kung papayag ka lang na makipaghapunan sa kanya, siguradong hindi niya pababayaan ang pamilya Jiang. Gagawan ko po ng paraan para matulungan ang pamilya Jiang. Pero sa ganitong paraan, huwag niyo po akong gamitin. Bakit? Dahil nagkabalikan na kami ni Songshan at kasalukuyan na siyang aking kasintahan. Kaya hinding-hindi na talaga ako kailanman makikipag-ugnayan pa sa kahit na sino. Kahit sinong lalaki. Kahit pa sa taong walang utang na loob na yun ako magpakasal, kayo pa rin ang may kasalanan niyan sa loob ng mahigit 20 taon. Baliw lang siguro ako kung babalik pa ako dito sa puntong ito. Lalamig na ang steak. Paano mo babayaran ang nangyari sa akin? Bakit ka naririto? Bigla ka na lang kasing nawala habang nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uusap sa telepono, kaya hinanap kita sa buong lugar. Uwi na tayo. Halika na. Sumakay ka na. Aking prinsesa. Ihahatid na kita sa inyo, sa ating tahanan. Sige na, mahal ko. Bakit ka pinabalik ni Wang Meilan ng galit na galit? Anong nangyari? Hindi ko pwedeng sabihin ang tungkol sa arranged date. Kapag nalaman niya, baka sugurin niya ang pamilya Jiang. Magulo ngayon sa pamilya Jiang, hindi niya alam ang gagawin kaya humingi siya ng payo sa akin. Tulong ko? Wag na, alam kong galit ka sa kanya. Napakabait mo na't di sinamantala ang gulo sa Jiang family. Siya'y nagpalaki sa'yo ng 20 taon. Hindi ko naman pwedeng basta hayaan na lang na bumagsak ang pamilya Jiang nang walang ginagawa. Kailangan ko pa rin umaksyon, hindi ba?
Mr. Su, naayos na ang kasunduan sa Linchuan. Pwede ka bang pumirma sa Nancheng bukas? Sige, magkita tayo bukas ng hapon. Isama mo ako. Ang Linchuan Group ay isang malaking kumpanya sa Nancheng. Kung makakakuha ako ng koneksyon sa pamamagitan ni Shan, baka matulungan ko ang pamilya Jiang para mabigyan ng pagkakataon ng aking kapatid na makabangon at makahanap ng pag-asa. Ano ang iyong katungkulan? Ikaw ba ang aking personal na tagapagtanggol o ang aking personal na gwardiya? Oo naman, subalit kailangan mong tustusan ang aking tirahan at huwag kang mag-isip ng kahit ano na hindi nararapat, okay? Haha, hindi naman ako nag-iisip ng kung ano, pero parang may isang taong sinasadyang isipin ko yon. Songshan, grabe ka, nakakainis ka talaga. Abogado, ano ang nararapat kong gawin ngayon? Hahayaan ko na lamang ba si Ginoong Jiang o ipagpapatuloy ko ang aking plano? Sasang-ayon ka ba sa aking pasya? Shan, humihingi ako ng paumanhin. Sa tingin mo ba, sinasamantala ko ang iyong tulong para matulungan si Ginoong Jiang sa ganitong paraan? Mr. Jiang, uuwi na kami. Sige. Ano ang sinasabi mo? Ano ba ito? Shush! Ito ay... Record ng lihim na transaksyon ng Mingyang at pamilya Jiang. Peking keyword kontrata, keyword, isang mapa para sa keyword money laundering keyword. Bakit nasa akin ito? Saan ito nanggaling? Hindi ito maaaring sabihin kay Shan. May kinalaman din ang pamilya Jiang sa ebidensyang ito. Sobrang abala na ngayon ang kapatid ko dahil sa mga isyu ng pamilya Jiang. At kung madadamay pa siya sa bagay na ito, mas lalo lang siyang mapupunta sa mas malaking gulo. Hindi ito dapat ipagsigawan o isa publiko, hindi muna sa ngayon. Doktor. Yusang, huwag kang mag-alala. Doktor, wala talaga akong iniinda. Pwede niyo na lang po akong bigyan ng pain reliever. Meron pa akong dapat tapusin na trabaho. Magpahinga ka lang dyan. Hindi ba't pumirma lang ng kontrata? Ako na ang bahala. Nandito ang pinakamagaling na abogado. Kaya ko to. Magpagaling ka lang sa bahay ng walang alalahanin. Ako na ang bahala sa magandang balita. Kapag naramdaman mong nasa panganib ka, tawagan mo ako kaagad, ha? Tagay! Abogado Jiang, si Director Lee ay may meeting sa Mingyang Group ngayon. Kung kapurahan, pwede mo siyang puntahan. Ay naku ate, paano ka ba nakarating dito? Nakakapanghinayang. Pumayag na si Director Lee na ang Linchuan Project ay mapupunta na sa aming kumpanyang Mingyang. Abogado Jiang, anong nangyari? Nasaan si Songshan? Ni hindi man lang magpakita, tanging isang abogado ang pinadala. Mukhang ganoon na lamang ang kakayahan ng siyon. Hindi man lang sila makapagpadala ng taong may kakayahang mamahala.
Director Lee, ako si Jiang Hyusang, Legal Counsel ng Shiyun Group. Kinakatawan ko si Mr. Song para pumirma sa kontrata. Pasensya na sa abala sa inyong salusalo, pero ang pagpirma sa kontrata ay mahalagang usapan na napagkasunduan ng dalawang panig. Huwag mahiya, Abogado Jiang. Wala ba si Ji-song? Hindi maganda ang pakiramdam ni Mr. Song, kaya ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat. Director Lee, tungkol sa pagpirma. Abogado Jiang, lubos po akong humihingi ng paumanhin. Nagustuhan namin ang inyong panukala, ngunit ang kumpanya ng Mingyang ay nagbigay din ng napakakaakit-akit na mga kondisyon. Ang pakiusap ni Mr. Wang ay kailangan pa nating paghamlinin at masusing pag-aralan ang mga opsyon bago magdesisyon. Director Lee, nararapat lamang na pag-aralan ninyong mabuti ang lahat ng bagay. Ngunit, may isang punto akong kailangang ipaalala sa inyo at ito ay ang legal na panganib. Nagbibiro ka ba, Attorney Jiang? Anong panganib dito? Ang kasunduan sa balangkas ng kooperasyon sa pagitan ng Linchuan at Shenyun ay may bisa pa rin. Malinaw nitong tinukoy ang mga karapatan sa pag-renew ng prioridad, pati na rin ang mga eksklusibong probisyon. Ngayon na nakikialam ang Mingyang Group, ang inyong kumpanya ay maaaring maharap sa pagkalugi na aabot sa bilyong-bilyong piso dahil sa paglabag sa kontrata. Ito po. Jiang Yuteng, huwag kang magkalat dito. Magkano ibinayad ng Shenyun para magyabang ka rito? Director Lee, bago ninyo tuluyang kumpirmahin ang huling kooperasyon, lubos kong inaasahan na siya sa atin ninyong mabuti ang inyong mga magiging kasosyo, tulad ng Mingyang Group, at ang lahat ng pinagkakaabalahan nilang gawin sa likod ng mga eksena. Syempre naman, ang negosyo ay sadyang pinag-uusapan ng maayos. Attorney Jiang, umupo ka rin, kumain tayo at magkwentuhan. Matagal ko nang naririnig na ikaw ang nagtayo ng kalahati ng Xinghe Law Firm dahil sa iyong galing sa mga kaso at pagpapalago ng negosyo. Magaling na, maganda pa, nakapag-asawa pa ng mayaman, ang galing mo talaga. Director Lee, marahil ay hindi niyo pa nalalaman. Ngunit ang abogadong si Attorney Jiang na ito ay may malalim na pinagmulan. Siya ay pareho ng pinanggalingan ng ating direktor ng Legal Department na si Xiao Rui. At marami po akong nalalaman tungkol sa mga lihim na nangyayari sa likod ng mga eksena. Attorney Jiang, napakatapat mo kay Songshan. Hindi kaya may mga sekreto o lihim na hindi maaaring malaman ang iba na nakatago sa likod ng lahat ng iyan? Chairman Lin, pakiusap, mag-ingat po kayo sa inyong mga binibitawang salita. Chairman Lin, pakiusap, mag-ingat po kayo sa inyong mga binibitawang salita. Anong kinalaman ng mga nakakasakit na pahayag sa proyektong nais natin talakayin? Ngunit ano naman ang kaugnayan ng aking personal na privacy sa proyektong ito? Ay naku, ate, huwag ka nang magalit. Nagbibiro lang naman si Chairman Lin. At saka, yang tungkol sa inyo ni Ginoong Song na magkasama na sa iisang bahay, matagal nang kalat yan sa buong circle natin. Dahil mahilig sina Jiang Rui at Chairman Lin na pag-usapan ang mga privacy ng ibang tao, ayos lang. Alam ko rin ang lahat ng mga nakakahiya at magagandang nagawa ni Chairman Lin. Gusto niyo bang marinig ang lahat ng ito? Noong nakaraang buwan, bagong tapos lang ang legal na departamento ng Mingyang Group sa isang kasong panloob. Si Chairman Ming, na inakusahan ng panliligalig sa kanyang babaeng sekretarya, ay kinasuhan. Sa huli, nagkaroon sila ng kasunduan sa labas ng korte at nagbayad siya ng 2 milyong hush money para manahimik ito. Hindi mo pa naman siguro nakakalimutan ang bagay na ito, di ba? Walang hiya ka talaga! Sinisiraan mo ako! Talagang naghahanap ka ng gulo! Kailangan kitang turuan ng matinding leksyon ngayon! Sino ang maglalakas loob na saktan siya? Itigil ninyo yan. Linky, huwag kang mangahas na gawin yan. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Subukan mong saktan siya? Sino nagsabing may bisita ka? Bumalik sa opisina! Sabi ni Agaw babalik siya. Ayaw mo na mabuhay?
Nangako ako na poprotektahan kita. Hayagan siyang gumagawa ng gulo dito. Sinisiraan niya ang pangalan ng Lin Chuan. Hindi pa naman pirmado ang kasunduan. Bakit hindi pwedeng ipaglaban ng Ming Yang Ko ang karapatan nito? Dahil sa mga ito, lahat ng ebidensya hinggil sa illegal na gawain ng Ming Yang Group sa money laundering ay matatagpuan dito. Kung nais ni Lin Chuan na ipagpatuloy pa ang kanilang pakikipagtulungan, marapat lamang na lubos nilang suriin ang mga kaakibat na peligro na maaari nilang harapin. Hindi makikipag-ugnayan ng Lin Chuan sa kumpanyang gumagamit ng paninira at puwersa. Chairman Lin Chuan, mauuna na po kami. Mr. Song, hindi ko ito kailangan. Sapat na para sa Lin Chuan ang pagkakaroon ng mahusay na partner tulad ng Shen Yuan. Ang kontrata ay ating pipirmahan bukas pagkatapos ninyong lubos na makabawi sa inyong kalusugan. Naghihintay na sa ibaba ang sasakyan at ihahatid ko kayong dalawa sa inyong hotel. Maraming salamat. Hump. Sino na naman ang nagturo sa kanya ng mga bagay na ito? Pinagtutulungan ba ninyo siyang dalawa para tuksuhin ako? Di ko talaga alam. Walang hiya ka! Sinira mo ang mga mahahalagang plano ko! Mr. Ning, habang hindi pa sila nakakabalik sa Haicheng, kidnapin natin si Jiang Yushang. Handa si Songshan na isugal ang buhay niya para sa kanya. Kung hawak natin siya, hawak na rin natin si Songshan sa leeg. Sige na, ipinagkakatiwala ko na ito sa iyo. Pero sige lang, samahan mo siyang mamatay. Opo, Doktor. Sisiguraduhin kong maaalagaan ko siya ng maayos. Humiga ka, humiga ka. Napakataas ng iyong lagnat, tapos lumabas ka pa at nakipag-away. Gusto mo bang mamatay? Sandali lang, kukuha ako ng thermometer mula sa service crew. May alam akong mas magandang paraan. Nahawa? Bakit namumula rin ang mukha mo? Nahawa ka na sa akin. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo, kaya dapat ka nang magpahinga ngayon. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo, kaya mas makakabuti kung magpapahinga ka na lang muna ngayon. Sumasakit ang ulo ko. Hindi ako makatulog kapag wala ka sa tabi ko. Maaari mo ba akong samahan ng panandalian lamang, kahit sandali lang? Sabi mo proprotektahan mo ako. May lagnat ka na nga. Kinulungan mo pa. Tanga ka, pero mapagkakatiwalaan. Nangako akong poprotektahan kita. Saan nga pala, ang USB kanina ay walang laman, hindi ba? Sadya mong niloko si Mingji. Tunay ngang napakatalino ng ating abogado na si Jiang. Baka isipin niyang may itinatago ako sa kanya? Paano kung ibigay ko ito sa kanya at gamitin niya ito laban kay Jiang Chao? Walang laman. Tama ang hinala mo. Magpahinga ka na.
Nandyan ang ebidensya ng money laundering ng Minyang Group. Sigurado ba kayo sa patuloy na kooperasyon? Pag-isipan ng panganib. Sangsan, dapat naman kitang pagkatiwalaan, di ba? Agad na imbestigahan ang chain ng money laundering ng Minyang Group, lalo na ang pinagmula ng pondo. Sinasabi ng aking kutob na ang bagay na ito ay hindi mapaghihiwalay sa pamilya Jiang. Sinasabi ng aking kutob na ang bagay na ito ay hindi mapaghihiwalay sa pamilya Jiang. Hello, excuse me. May alam ka bang magandang almusalan dito sa malapit? Mas maganda kung yung may lokal na lasa. Paglabas kumanan, paglampas ng 2 ilaw, may eskinita, may Liuqi rice noodle rolls doon, sikat sa mga lokal. Maraming salamat at pasensya na sa abala. Jiang Yusang, ang iyong magagandang araw ay tapos na. Hindi na magtatagal at matatapos na rin ang lahat ng iyong kaligayahan. Sangsang, gising na, kain na tayo ng almusal. Balak ko sanang bilhan ka ng rice noodle rolls pero hindi ko nakita yung tindahan. Umalis na siya. Hindi, si Yusang pala, yung babae. Huwag ka nang magsayang ng iyong lakas. Itinuturing ka ni Songshan bilang isang kayamanan, hindi ba? Kung gayon, sisiguraduhin kong matitikman niya ang pakiramdam ng pagkawala ng kanyang pinakamahalagang bagay. Talagang pagsisisihan mo ito. Huwag kang matakot, manatiling kalmado at agad na ipagbigay alam sa pulisya ang nangyari. Ipaalam natin kaagad sa mga pulis ang kaso ni Miss Jiang Rui.
Ay kailangan niyang detalyadong isalaysay sa pulisya ang buong pangyayari ng pagkidnap niya kay Yusang kung mayroon bang nag-utos sa kanya at huwag na huwag siyang magtatago ng anumang impormasyon. Oo, patawad. Wala akong silbi. Hinayaan na naman kitang masaktan. Wala talaga akong silbi, kaya nasaktan ka na naman dahil sa akin. Talaga bang takot na takot ka? Uuwi na tayo kaagad. Mula ngayon, babantayan na kita ng mahigpit sa loob ng 24 na oras at hinding-hindi na kita hahayaang mawala sa paningin ko kahit sandali. Sinasabi ko sa'yo, hindi na kita papakawalan sa paningin ko. Narito ito sa'yo. Sigurado akong naglalaman ito ng ebidensya ng paglipat ng Ready sa Minyang Group. Gayunpaman, mayroon akong isang pabor na nais kong ipakiusap sa iyo. Anong klaseng tulong ang kailangan mo? Sabihin mo sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong samantalahin ang pagkakataong ito para sakupin ang pamilya Jiang. Ito lang ang hiling ko. Mayroon bang anumang ebidensya dito na nagpapatunay ng pagkakasala ng pamilya Jiang? Ang Minyang Group ay gumamit ng subsidyary ng pamilya Jiang para sa money laundering. Ito ang hawakan na kinalap ni Jiang Rui para magamit laban sa Minyang. Ang hard drive ay nakatago sa doll bag na ginamit ko pa noong ako ay nag-aaral sa kolehiyo. Siguro ay naisip ni Jiang Rui na walang sino man ang mag-aabalang tingnan ang mga lumang gamit. Ngunit sa pagbalik ko sa bahay ng mga Jiang, nagkataon na nakuha ko ito. Si Shan, ang pamilya Jiang ay may malaking kasalanan sa iyo. At si Wang Meilan naman, mas matindi pa ang kanyang kasalanan na karapat-dapat sa kamatayan. Pero ang kuya kong si Jiang Feng, inalagaan niya ako mula pagkabata kahit hindi kami magkadugo. Mas malapit pa siya sa akin kaysa sa tunay kong kapatid. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mong hayaang tuluyang bumagsak ang Jiang Corporation. Shan, pakiusap, huwag mong wasakin ang buhay ng aking kuya. Maaari ba? Nagmamakaawa ako sa iyo. Sige, pinapangako ko sa iyo na tutuparin ko ang iyong kahilingan. Bumagsak ang stock market ng pamilya Jiang ng 40% sa loob ng 3 araw. Lampas 80 milyon ang claim sa kaso para sa bagong enerhiya na sasakyan. Ang pagtanggap sa pagkuha ni Shiren ang tanging stop loss na option mo. Pagkatapos ng pagkuha, ikaw ay magiging vice president ng Shiren. Madodoble ang sahod mo at mananatili ang iyong team. Ito na ang pinakamalaking katibayan ng aking sinseridad. Ginoong Song, inatake mo ang pamilya Jiang sa pinakamahina nilang pagkakataon. Napakatalino mo talagang magplano, Ginoong Song. Nagkabalikan na kami ni Yusang. Kung talagang gusto kong sirain ang pamilya Jiang, ilalabas ko na lang ang ebidensya sa depekto ng bagong enerhiya na sasakyan. Bakit pa ako uupo rito para makipag-usap sa'yo? Narito ako dahil kay Yusang. Jiang Feng, wala ka talagang ibang pagpipilian. Para kay Yusang, 5 taon na ang nakalipas, sinaktan mo siya ng husto. Tapos ngayon, bakit ka nagkukunwari na malalim ang pagmamahal? Saka, gaano man kahirap ang sitwasyon ng pamilya Jiang, ako ang mananagot, kaya hindi ko kailangan ng iyong peking habag. Sa kakarampot na pondo, kakayanin mo bang bayaran ang utang sa susunod na linggo? Hindi kita ipapahamak.
Hindi lang ikaw ang may kakayahang mag-imbestiga ng mga tao. Songshan, inimbestigahan din kita simula nang ikaw ay bumalik. Alam ko kung bakit mo gustong angkinin ng Jiang. Ito ay para sa iyong ina, si Songshuan. Tama ba? So, ano ngayon? May utang na buhay sa akin si Wang Meilan. Nandito ako ngayon para bigyan ka ng daan palabas, alang-alang kay Yusang. Aksidente ba ang pagkamatay ni Tia Su? Matagal nang may konklusyon ang pulisya hinggil diyan. Mayroon ka bang maipapakitang konkretong ebidensya? Kung mayroon man, ako mismo ang magdadala sa kanya upang siya ay sumuko sa batas. Kung mayroon akong hawak na ebidensya, sa tingin mo ba ay patuloy ko pang pahihirapan ang sarili ko sa loob ng 5 taon? Siniraan mo ang kanyang pangalan nang walang anumang ebidensya, kaya hindi ka talaga karapat-dapat para kay Yusang at patuloy mo pa rin siyang ginagamit hanggang ngayon. Dusheng, ano ang ginagawa ninyo rito? Hindi kita mahanap sa kagubatan, tapos nandito ka lang pala para makipag-away. Sinabi ba niya sa'yo na nagkabalikan na kami? Mas marami pa ang sinabi niya kaysa roon. Kuya, naghiwalay kami noon dahil may malalim akong dahilan. Mahal niya ako, maniwala ka. Jiang Feng, kasama ang Jiang Group sa money laundering ng Mingyang. Makipagtulungan sa investigasyon. Kuya, maaari mo bang ipaliwanag kung ano po ba talaga ang nangyayari dito? Ang galing ng iyong ginawa, Songshan. Binabati kita dahil sa wakas ay nakamit mo na ang iyong paghihiganti. Ano ba ang ibig sabihin ng kapatid ko? Ano ba talaga ang nagaganap dito? Ikaw ba ang nagbigay ng USB drive na iyan sa mga autoridad? Maliban sa'yo, sino pa kaya ang makakakuha ng lahat ng impormasyong ito? Sean, nandito pa ang USB. Dinabelawang safe ko. Niloloko mo ba ako? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na si Wang Meilan ang pumatay sa nanay mo at ang totoong layunin mo ay pabagsakin ang pamilya Jiang. Tama ba? Gusto kong pabagsakin ang pamilya Jiang pero hindi ako gagamit ng ganitong paraan. Pumunta ako rito para bigyan si Jiang Feng ng solusyon. Solusyon? Ibig mong sabihin sa pagbibigay sa kanya sa mga pulis? Yan ba ang solusyon para sa'yo? Songshan, paano pa ako maniniwala sa'yo ngayon? Dahil mas gugustuhin kong ako ang mahirapan at maghirap kaysa masaktan ka ng kahit kaunti. Ano bang benepisyo ang makukuha ko kung may mangyari kay Jiang Feng? Sangsang, pakiusap, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ayoko kitang makita ngayon, kaya umalis ka na. Do, kumusta na po siya? Siya ay nahimatay dahil sa mahina niyang pangangatawan at matinding emosyonal na reaksyon. Subalit, ang pangunahing dahilan ng pangyayaring ito ay ang kanyang pagdadalang tao sa loob ng 2 linggo na nagresulta sa paglala ng kanyang kondisyon. Wala akong ibinigay na USB drive kaninuman, kaya paano nalaman ng mga pulis? Chingchuan, pumunta ka agad sa address na ipinadala ko sa iyo. Ngayon din. Bakit nagmamadali? Nasa safe ko pa ang USB. Bakit walang ebidensya ang pulis laban sa money laundering ng mga Jiang? Galing sa akin? May problema? Dapat nang tapusin si Ningyang o hindi mo na ipaghihiganti ang tita mo? Naawa lang ako? Songshan, ano na naman yan? Para kanino ba yan? Si Yusang ay nahimatay, ngunit ayon sa mga resulta ng medikal na pagsusuri sa ospital, natuklasan na siya ay buntis na sa loob ng halos 2 linggo. Sorry, ako na ang hihingi ng tawad. Sorry, ako na ang hihingi ng tawad ngayon. Hindi na dapat ako kumilos ng mag-isa. Kinuha ng pulis si Jiang Feng. Natatakot akong madamay siya. Hindi kakayanin ni Yusang kapag nalaman niya. Mga maruming gawa ni Wang Meilan. Kapapayaan lang kay Jiang Feng. Gagawa ako ng paraan para makalabas siya.
Ginawa ito para sa paghihiganti ni Tia at para matulungan kang makabangon. Sa tingin ko, matatapos na ito. Mangyaring alagaan mong mabuti si Yusang, okay? Sese, gising ka na. Sese, gising ka na. May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka bang kakaiba o masama sa iyong pakiramdam? Pakisabi mo sa akin kaagad. Bakit ako? Nahimatay ka. Sinabi ng doktor na 2 linggo ka nang nagbubuntis. Magkakaroon na tayo ng sariling anak. Alam kong galit na galit ka sa akin ngayon. Kaya sige, saktan mo ako. Sigawan mo ako. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa akin. Hindi ko dapat itinago sa iyo ang pag-iimbestiga kay Jiang Feng. At lalong hindi ko dapat ipinahintulot na mangyari ito. Si Qin Chuan ang pupunta. Naintindihan ko na ang lahat pero... Pakawalan mo na ang kapatid ko, pwede ba? Inaasikaso na ang bagay tungkol sa iyong kapatid. Alam kong naging salbahe ako noon, ngunit hindi na ako gagawa pa ng kahit anong makasasakit sa iyo muli. Shan, pakiusap. Subukan mong talikuran ang iyong pagkapuot sa pamilya Jiang. Mahal kita at mamahalin ka rin ng ating magiging anak. Mahal kita at mamahalin ka rin ng ating magiging anak. Huwag ka nang magpatuloy na pasanin ng mabigat na pasanin ng paghihiganti at puot. Yuze. Nauunawaan ko, ang sakit na iyong itinatago sa ilalim ng iyong galit ay mas matindi at mas mahapdi pa kaysa sa sakit ng sinuman. Tama ako. Susubukan kong kalimutan ang nakaraan. Yusang, magsimula tayong muli. Tayong dalawa at ang ating magiging anak. Mamuhay tayo ng tahimik, masaya at punong-puno ng pagmamahalan. Anong gusto mong ice cream? Strawberry ba? O tsokolate? Strawberry. May kumain ng kalahati ng box ko dati pero di ko nakita. Yusam, kulong na sina Rui at Xiaofeng. Bagsak na ang Jiang. Hayop ka! Manahimik ka. Hindi kasali si Yusang dito dahil ako mismo ang nagplano ng lahat. Hayop ka! Manahimik ka. Walang kinalaman si Yusang dito. Ako ang may plano ng lahat. Songshan, akala mo ba hindi ko malalaman kung sino ka? Ginawa mo ang lahat ng ito para sa pekeng kapatid mo? Diba? Lumuhod ako sa harap niya noon, nakiusap na huwag isumbong ang money laundering ng kumpanya, pero hindi siya pumayag. Kaya dapat kong resolbahin yan. Ikaw ang pumatay. Oo, naghanap siya ng kamatayan, anong magagawa ko? Shan, hindi ka dapat gumawa ng anumang masama para sa isang taong tulad niya. Ang iyong kapatid ay nasa istasyon ng pulisya at pinapanagot para sa iyong krimen. Kung mayroon kang kahit kaunting konsensya, sumuko ka at ipagtapat ang iyong mga kasalanan. At ang lahat ng mga transaksyon ninyo ni Mingyang, isa-isa mo itong ipaliwanag ng detalyado. Yusha, pakiusap, panagutan mo ang krimen. Tutulungan ka ni Songshan. Pinagpala kita ng 20 taon. Suklian mo ang pamilya Jiang. Ang talunang laban ng pamilya Jiang, ako ang haharap. Pag-aalaga sa naulila, pagbabayad ng utang, ako na ang bahala sa lahat. Pero kung sino ang nagkasala, siya ang dapat sumuko. Kung susuko ka ngayon, mas magaan ang parusa. Kung magmamatigas ka, ang ebidensya na hawak namin ay... Sapat na ang lahat ng ito para mapalaya ang aking kapatid. Sabi ni Chenju kanina, na-stuck daw ang sasakyan sa may Gaojia. Sige. Hayaan ninyong ihatid ko na kayo sa inyong kahanan, kuya. Sige, kung ganon, kampante na ako. Mauna na ako. Kuya, kumain ka muna bago umalis. Oo, hayaang magpakitang gilas ang bayaw mo. Tikman ang luto ko.
Sige na nga, hindi na talaga ako makatanggi sa inyong lahat. Kumusta? Magaling magluto ang bayaw mo, di ba? Ayos naman yung iba, pero medyo maalat itong isda. Kung ganon, mas mainam na uminom ka na lang ng mas maraming sabaw, sabi ng kapatid kong lalaki. Masarap ang maalat. Sarap. Kung ganon, dadagdagan ko pa ang ilalagay ko para sa'yo. Kumain ka pa ng marami. Siya nga pala, nandito ako ngayon para may sabihin sa inyo, 2 bagay. Oo nga pala, nandito ako ngayon dahil may gusto akong sabihing 2 bagay. Una, nagpa siyang sumuko na ang aking ina. Inamin niya ang lahat ng pagkakasangkot niya sa money laundering at ang kanyang koneksyon kay Jiang Rui, kaya naman mabilis akong nakalabas. Ito ay bunga ng sarili niyang mga pagkakamali at wala siyang dapat sisihin, kundi ang kanyang sarili. Pangalawa, Sean. Gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo. Dahil nasaktan mo si Yusang noon, nagkaroon ako ng masamang impresyon sa'yo. Ngunit ngayon ay nauunawaan ko na tunay na nagmamalasakit ka sa kanya. Panatag akong ipagkatiwala siya sa'yo ng buo. Yusang, ang iyong kuya ay humihingi ng paumanhin sa iyo. Mula nang bumalik si Jiang Yu, napabayaan ka niya, ngunit hindi ka kailanman nagtanim ng sama ng loob. Sa kabila ng mga problema ng pamilya Jiang, pinasan mo ang lahat ng pagsubok at tinulungan mo akong malutas ang aming krisis sa negosyo. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Kuya, bakit ka nagsasalita ng ganong mga bagay? Hindi ba't sinabi mo sa akin na kahit ano pa ang aming koneksyon ng dugo, kami ay mananatiling isang pamilya habang buhay? Kain pa. Ginawa mo na akong baboy, kakain pa ako? Simula nung nabuntis ka, wala kang ganang kumain. Ito lang ang kaya mong kainin, kaya dapat kumain ka pa. Dati, marami ang nagtatanong sa akin kung bakit Shirin ang pangalan ng kumpanya. Sa totoo lang, may koneksyon iyon sa iyo dahil ang kahulugan niyon ay She is Rain. 5 taon na ang nakalipas, sa gitna ng malakas na pag-ulan, naging malabo ang lahat para sa iyo dahil sa akin. Ang pangalang ito ang palaging nagpapaalala sa akin ng lahat. Kung hindi ka makabangon mula sa kadiliman ng ulan, kailangan kong isugal ang aking buhay upang ikaw ay maprotektahan ng lubusan. Sasa, sa araw na ito, buong puso kong iniaalay ang aking sarili sa iyo. Pakiusap, pakasalan mo ako, hindi ba?